sa pagkakataon po ito at habang po tayo ay nakikinig, amen, ng mensahe ng Lord sa pagkakataon po ito, sino na po ba ang handa na? Amen. Praise God. At sige po, bago po ako mag-start ng bago po natin tuloy-tuluyang tanggapin ang mensahe ng Lord sa ating po mga buhay, I would like also to share you how God is faithful, how God is good, amen, in our lives. Lalo-lalo na kapag po tayo ay tapat. Amen? When we are truly faithful to God and we are really obedient to God, God truly is more than faithful. Amen? Higit po siyang tapat sa ating po mga buhay. Kaya po nung tayo po ay nagkaroon last year ng ating 12 declarations, alam niyo po dalawang bagay lang. Di ba meron tayong mga 12 personal declaration? Alam ko po naman nakasulat na kayo niyan. Tama po ba? Meron po kayong 12. Ngayon, sabi ko doon sa declarations ko nung last 2024, habang tinataas po natin yung ating mga first fruits sa Panginoon, dalawang bagay lang yung hinihingi ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, wala akong ibang hingin sa iyo kung hindi bigay mo sa amin yung church lang. Sabi ko, yun po ang aking panalangin sa Panginoon. Pangalawa, patatagin mo ang CGCF Church at patuloy mo pong i-multiply at makapag-produce. Amen? Nang tunay mong mananamba na hindi ka nila i-disgrace. Amen? So, at ngayon po, alam po natin, and we witness everyone how God is true, how our God is powerful and faithful in our lives. So, palakpakan natin ang Lord dahil meron na tayong church lot. Amen? At hindi lang po yung church lot na hiningi natin. Totoo po yun na, more than we ask. Higit pa sa ating hiningi, lahat lang ang ating hinihiling ngayon, nagpo-construct na tayo ng ating church. Amen? At ngayon po ay meron na po tayong hagdan, papunta na po ng second floor, which is doon tayo magtitipon-tipon at i-enjoy ang presence ng God. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Praise God! Praise the Lord sa kanyang kabutihan. And this time, I would like to read you in the book of Deuteronomy, chapter 28, verse 1 to 14. Sige po, at ating po basahin ko na lang po sa Tagalog para po mabilis na tayo. Dahil saglit lang po tayo. Sa umaga po ito, patuloy po tayo mag-enjoy sa presence ng God. At sabi niya, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon ng inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa dito sa mundo. Amen? Next. Verse 2. Sabi niya, kung susundin ninyo ang Panginoon, lagi po siya kung meron po siya yung salitang kung or yung salitang if, kung, yan po ay condition. Tama po, di ba? Condition. Kaya sabi, kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Ano kaya yun? Ano kaya yun mapapasa akin yung lahat ng pagpapala? Sige po, eto ngayon. Are you ready, church? Verse 3. Ito sabi niya, your towns and your fields will be blessed. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. So pag sinabi natin lungsod at mga bukid, ano po ba yun? Yung sambahayan mo. Amen? Lungsod mo, yung sambahayan mo, yung tahanan mo. Amen? Yung bukid mo, ano yun? Yung bukid mo, yung trabaho mo. Amen? Makikilala ka sa trabaho mo. Amen? Dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos. Paano ka nakikilala? Lagi kang napopromote. Nakikilala ka. Kaya ito po yung unang pagpapala kung tayo po ay sumusunod sa Diyos. Remember po yung yan, verse 1 natin. Next verse. Verse 4, sunod na pagpapala, ano sabi niya? Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayop. So sabi naman, ako naman maraming anak, tama na yun. Di ba ba?
Doon sa mga wala pang anak, ito yun. Amen? Kaya sabi niya, masaganang ani at maraming hayop. Ito uli yun, yung masaganang ani. Kasi nung panahon na yan, ang hanap buhay talaga ng tao noon ay mga pagtatanim at pagpag-alaga ng hayop. Ngayon, meron tayong mga kanya-kanya mga offices sa kinakabilangan, may kanya-kanya ng mga negosyo, di po ba? Meron tayong mga kung ano-ano mga bagay na kung saan ay nagiging source of income natin. Kaya yun po sabi ng Lord, pagpapalain ko. Pangalawa po yun. Next, verse 5. Kaya pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. So mamaya po yan, i-explain po natin yan. Sabi niya, pagpapalain niya kayo ng lahat ng masaganang ani at pagkain. Verse 5. Sabi niya, pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Amen. Sino po dito may ginagawa? Yan, i-expect mo ng pagpapalain niya ng Lord. Amen. Ngayon, kung wala kang ginagawa, huwag kang mag-expect. Amen. Kung tulog kain lang ginagawa natin, huwag kang mag-expect. Kahit na dahil hindi na po dito nasasakop yan. Sabi niya, alin ang pinagpapala? May ginagawa. Amen. Next. Sabi po ngayon, ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Yan. Sama-sama silang sasalakay sa inyo, pero magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Matatakot sila sa iyo. Amen? Kaya lahat na nangangaway, lahat ng naiingit sa inyo, lahat ng mga gumagawa ng mga kwento laban sa inyo na hindi naman totoo, chinichismis kayo, sabi nga na makikita ninyo one day, maghihiwa-hiwalay sila. Sila mismo ang mag-aaway-away. Diba? Yun eh. Oh, next. 8. Sabi niya, pagpapalain ng Panginoon ng inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupain, ibinibigay niya sa inyo. Next verse, 9. Ano pa po sabi niya sa ating mga pinubuksan ng Diyos sa pagpapala at mapapasa akin? Sabi niya, ayon sa ipinangako ng Panginoon ng inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan. Kaya kahit bumagsak ka man, kahit naliligaw ka, pilit kang ibabalik ng Diyos sa sarili mong tahanan dahil hindi ka na batang gala. Hindi ka street children. May sarili kang tahanan, may sarili kang bahay, at ang bahay mo ito. Amen? CGCF. Dito ka itinanim ng Diyos. Hindi po yun tsamba kung bakit ka napunta sa church ng CGCF. Hindi po yan nagpagkakataon lang. Talagang yan ay kasama sa plano ng Diyos. Dahil isa ng bagay ang gusto ng Lord, gusto ng Panginoon, pagpapalain ka. Amen? God wants to bless you. Kaya sabi niya, gagawin niya kayo na pinili niya mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. May dalawa po yan, condition ulit. Sabi niya, kung susundin nyo ang kanyang iniutos, at pangalawa, kung mamumuhay kayo ayon sa paraan ng Diyos. Amen. So, isipin natin, ano ba paraan ng Diyos? Makita po natin ang paraan ng Diyos. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi dito tayo tinuturuan. Hinuhubog tayo ng Diyos sa ating prinsipyo, sa ating pananaw, sa ating mga pangangatwiran, sa ating pamamaraan. Binubura ng Lord yun lahat. Dapat pamamaraan ng Diyos, dapat kaisipan ng Panginoon, dapat tawag doon, tuntunin ng Diyos ang dapat natin sinusunod. Okay, next, verse 10. Ang sabi niya, at sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa iyo. Amen? Matatakot sila sa inyo. Bakit kaya sila matatakot? Bakit po kaya nakatakutan tayo? Dahil mayroong kakaibang anointing ang anak ng Diyos. Dahil naselyuhan ka na ng dugo ni Kristo. Amen? Dahil mayroon ka ng tanda na ikaw ay pagmamayari ng Diyos.
Kaya kahit si Satanas, hindi makaka-ariba sa atin. Puro lang siya amba. Di ba? Puro lang amba. Diba? Hindi na nangyayari. Bakit? Kasi nga, takot sila. Why? Kasi mayroon ka ng tatak. Amen? Mayroon pinili ka na ng Lord. Amen? Tinandaan ka na ng Diyos na ikaw ay pagmamay-ari ka na ng Diyos. Kung sumusunod tayo sa kanyang inuutos. 11. Ano po sabi ng verse 11? Sabi niya, pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupain ipinangako niya sa inyo mga ninuno at ibibigay sa inyo. Para ramihin niya ang inyong mga anak. Sabi po ganun, mga hayop at mga inyong ani. 12. Sabi po ganun, padadalhan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon mula sa tabuan ng kayamanan niya sa langit. Padadalhan kayo ng Panginoon ng tamang ulan. Tama ba? Sa tamang panahon. Ulan, padadalhan kayo ng Diyos ng ulan sa tamang panahon. Amen? Sa tabuan ng kayamanan niya sa langit. Pagpapalain niya ang lahat na ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa, pero kayo ay hindi mangungutang. Amen? Hallelujah! Kaya alam mo po na lahat tayo ay palalayain ng Diyos. Amen? Sa pangungutang. Dahil ang sabi ko niya, ito po sabi niya, magpapadala ng Diyos ng ulan sa tamang panahon. So kailan po yung tamang panahon? When times of your needs, the hands of God will do it, will pour it, di ba? Ibubuhos ng Diyos. Amen? Yung pagpapalang ulan, hindi siya wisik-wisik. Di ba? Kaya minsan, di ba? You're about na mag-disconnect ang kuryente mo. Tarantang-tarantang, kapuputol kuryente ko. Kapuputol ang tubig ko, walang baon na ako, walang tuition, walang bahay, meron kami mag-emergency station, wala talaga, wala lahat, wala. Walang gas, saway-saway, wala. Sabi ng Lord, ito na yung tamang panahon para sa iyo. Ibubuhos ko. Amen? Kaya, maiiyak ka sa kabutihan ng Diyos. Hindi mo kayang ilarawan, Lord, salamat. Tapos sisigaw ka, kulang pa yung salamat ko na binigay sa iyo. Dahil hindi lang yun, sa lahat ng mga pangangailangan ko, higit pa doon yung binigay mo, sobra pa. Diba? Lord, bago pa ako nag-pray, dumadating na. Nag-overtake na yung pagpapala bago pa ako magsabi. Bakit? Kasi nakita ng Diyos yung pagsunod mo. Nakita ng Diyos yung katapatan mo. Amen? Kasi ito po yun eh. Ang pagsunod natin, mayroon talaga yan katumbas. May katapat ang pagsunod mo. Kaya sabihin mo sa iyo katabi, may katapat ang ating pagsunod. Kaya sabihin mo kaya, huwag kang magsawa. Sunod ka lang ng sunod. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Hallelujah. So sabi niya, in verse 13, sabi niya, gagawin kayo ng Panginoon ang pinuno ng mga bansa. Kaya iba dito sa inyo, isang taon ka pa lang nasa trabaho mo, bigla ka nagiging manager. Hello? Hindi, wala ka pa sa isang taon. Bigla-bigla ka na lang pinromote na pinuno, chief, head. Hello? Ikaw yung head ng iyong department. Ikaw yung head ng unit ninyo. Kung ikaw ay professional. Kung ikaw ay may mga trabaho. Ito po sabi niya, gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng bansa. Ito yung bansa, yan hindi yung sa kanyang bansa. So, yung kung saan ka naroon. Sa trabaho mo, sa negosyo mo. Kaya yung negosyo mo, yung mga negosyante, kukuha sa'yo ng pambenta nila. Ikaw ang pinaka-head. Mayroon kang mga reseller. Amen? Ganun po yun eh. Kung tapat tayo, kung sumusunod tayo, pero kung hindi ka tapat, hindi ka sumusunod, I beg you, huwag ka munang umasa. Unahin mo munang sumunod at maging tapat sa Diyos. Amen? Kaya maraming mga Kristiyano, hindi na ako maglilingkod kasi pareho lang naman yan. Kailan nagiging pareho ang Diyos? Kung pareho lang ang Diyos yung dati natin,
at yung ngayon nating pinaglilingkuran, kung pareho lang yun, di sana wala kami dito, Daddy Pastor dito. Dapat sinabi ko na sa mga anak ko, magsipagtapos kayo, dapat natapos niyan, mag-abroad kayo kasi doon marami ang pera. Wala tayong inaasahan. Di ba ba? Sana sinabi ko gano'n. Pero hindi. At hanggang ngayon, nandito kami. Nangangaral sa inyo. Bakit? Danas na namin. Amen? Just imagine, mula sa pagdidildi lang ng asin, hindi ko yung kinakahiya to manifest the glory of God para sa karangalan ng Panginoon. Di ba ba? Ano lang ba kami noon? Di ba ba? Ano nga yung kasabihan yun? Yung mga maghihirap noon, yung kasabihan yan, yung mga matatanda. Yun, narinig ko. Ano yun? Sino yun? Narinig ko, ano? Iyon, sabi. Ang buhay namin noon, sinasabi isang kahit isang puta. Ano yung sabihin niya? Trabaho ka muna bago ka makakasasabi. Nagtatrabaho nga, hindi pa rin sapat. Hello? Pero, ay kailan kami nagkaroon ng breakthrough? Hindi namin hinihintay yun. Pag time na may bigayan sa church, ay alam namin mapuputulan kami ng kulit, alam namin wala kami kakainin ng budget. Pero sabi ko sa Lord dyan, nakita ng mission ng katapatan. At ano po ang nangyari? Pinagkatiwalaan tayo ng ganito. School. May million ba ako? Wala po. Ano lang po? Yung ating pagsunod sa Panginoon. Ano lang po ang ating katapatan sa Panginoon? Ano lang po yung ating laging pagpapakumbaba sa Panginoon, walang kumpay na pananalangin. Pagpapakumbaba at walang kapagurang pagsunod. Amen? At patuloy ang biyaya ng katapatan na ibigay sa ating Diyos. Kaya eto tayo ngayon. Amen? So next, verse 14. Ang sabi pa niya gano'n, kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa iniuutos ko sa inyo sa araw na ito. At huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. Ito po ngayon ang bilin sa atin. Kaya, huwag ninyong susuwayin ang alinman sa iniuutos ko sa inyo sa araw na ito. At huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya huwag matigas ulo mo. Amen. Palakpakan natin sa amin. Ayan. Kabila naman, baka magalit yung katabi mo sa'yo. Yung kabila naman, sabihin ko naman, kaya ngayon, magbabait ka na. Amen. Hallelujah. Praise God. So, purihin po ang Panginoon sa umaga po ito. Hindi na po tayo makakapagkalita. At bibigay po natin ang mga pagpapala. Meron po tayo mamaya sa declaration natin. Yung iba nandito dito, nandun na sa ating declaration. But this time, I would like to explain kung ano yung bagay na nais na ituturo sa atin ng Diyos. Alam niyo, church, ang pagbuhay natin ito, sabi nga, hindi natin alam kung kailan tayo matatapos sa ating buhay na ito. At hindi rin natin alam kung ano ang araw, anong linggo, anong petsa, anong buwan, at anong taon darating ang Panginoon. Isa lang ang sure na sinabi ng Panginoon na siya ay muling babalik. At ang kanyang pagbalik na yan, sabi nga, it is already in the edge of the door. Nandiyan na sa ating mga pintuan ang pagbabalik ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kung kaya tayo kung kanyang mga tinawag, ay kailangan na natin maipakita na tayo ay tunay na nagmamahal sa Diyos. Amen? Kailangan na natin ipapakita at ipapahayag. Wala naman kasing secret ng nagmamahal. Hindi po pwedeng crush ko sila. Kaya secret na ako. Hindi po. We need to express. Amen? Sa katulad niya ng isang anak. Sa isang anak, tayong mga nanay, mga tatay, paano natin malalaman na ang anak natin ay mahal tayo? Paano natin masasabi, oy, talagang anak ko na yan? Talagang mahal na mahal ako ng anak kong yan. Kailan mo masabi yan? Kung nakikita mo na sa lahat ng sinasabi mo, sinusunod ka ng anak mo.
Amen. Yun po yun, ang pagpapakita ng pagmamahal. Kaya ganun din po sa Lord. Kung mahal natin ang Diyos, kung kinikilala natin ang Panginoon, paano po natin sasabihin, I love you, Lord, I love you, Lord. Nakanta ka, I love you, Lord. Diba? Nakanta ka lang ng ganon. Tapos, sister, brother, meron tayong doon, what? Sila na lang, Lord. Lord, I offer my life to you. Diba? Ganon na lang, alaman ni Lord sa puso ko. Hindi po ganon. Kinakailangan mayroong ano po ang nagmamahal, mayroong kasamang pagsunod. Hello, church. Sino po dito nagmamahal sa Panginoon? Amen. So kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, mayroon po yung pagsunod. Na kung paano tayo mga biological parents, tuwang-tuwa tayo sa ating mga anak, that in return, mahal na mahal din natin ang ating mga anak. Bakit? Kasi alam natin na sila ay sumusunod at higit sila ginagalang ka. Dahil sa kanilang pagsunod. Di ba? Kaya merong mga magulang na minsan kahit sarili na nilang anak, sinusumpa pa nila, sinicurse nila. Bakit? Kasi disobedient. Matigas ang ulo. Masuwayin. Kaya po, sa atin din po, sa Panginoon din po, sa ating relasyon bilang mga anak ng Diyos, ito din po ang ine-expect at inaasahan sa atin ng Panginoon na tayo dapat ay matutong sumunod. Amen? Nakailangan po natin. Kaya nga sabi ng Lord, yan sa verse 14, sige po, sabay-sabay po natin basahin para po tayo ay magkaroon po ng liwanag. Kasi baka mamaya mapagtintangan nyo lang po, sabi ko lang yun. Ito po, basahin natin. Kaya huwag niyo sa Diyos at huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. Yan. Huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod. Minsan nakakalungkot. Tayo, nag-create tayo ng Diyos-Diyosan. Minsan mismo tayong sarili natin. Yung buhay natin mismo, hindi natin alam, tayo mismo yung nag-create ng sarili nating idols, ng Diyos-Diyosan. Gumagawa tayo ng sarili nating Diyos. Kailan po tayo gumagawa ng sariling Diyos natin? When the time that you don't have time anymore for the Lord. Yung oras na yon na kung saan ay wala ka ng oras sa Diyos, doon tayo gumagawa ng sarili nating Diyos. Amen? Ayun po doon, gumagawa tayo. Wala kang panahon. Ano po yung meron ka? Saan ka naglilingkod? Naglilingkod ka sa labahin mo. Naglilingkod ka sa tindahan mo kasi linggo, napakabili. Naglilingkod ka sa mga, kung saan mga overtime kasi linggo, double pay. Holiday, double pay. Naglilingkod tayo sa mga bagay na yun. Hello, church. Saan pa po tayo naglilingkod? Minsan sa ating mga pangangailangan. Hindi muna ako magbibigay ng aking tithes. Babawasan ko yung first fruit ko. Hindi buo yung first fruit ko. Kasi mayroon akong babayaran. Naunawaan ako ni Lord. Gumagawa tayo. Amen. Ng ibang bagay na paglilingkuran. Minsan pinaglilingkuran na natin yung ating sarili. Nagtatampo ako. Nagtatampo ako kay brother. Nagtatampo ako kay sister. Kaya hindi ako akin. Nagtatampo ako kay pastor. Kaya hindi ako akin. Di ko ba? Minsan ginagawa natin Diyos-Diyosan yung sarili natin. Nasusunod natin. Alam niyo po, kung alin yung sinusunod natin madalas, yun po yung nasasabi nating idols. Di ba? Nagiging alipin tayo. Hindi natin alam. Nagiging alipin tayo ng mga bagay na nagpapasaya sa atin. Hello, church. Kaya po sa umaga po ito, mayroon pong mga pagpapala sa pagsunod. Amen. Excited na po ba tayo? Amen. Ito. Amen. Kaya ito po, church, alam po, tingin na meron ako na rin, huwag po nating basta-bastahin yung araw na to. Dahil ito ay tinakda ng Lord sa bawat isa sa atin, parang muli ang Panginoon maipakita niya kung gaano po siya kabuti, katapat
sa ating mga buhay. So, the blessings for obedience. Yan. So, number 1, makikita po natin, number 1 blessing. In Exodus chapter 15, verse 26, ano po ang sabi niya? Exodus chapter 15, 26, sabi niya, kung susundin niyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paningin. Kaya ibig sabihin, ang pagsunod natin, may kalakip na, ano po, mga mabubuting bagay. Amen? Kaya sabi niya, at gagawa ng mabuti sa aking paningin, at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalahan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa Ehipsyo, dahil ako, ang Panginoon, ang nagpapagaling sa inyo. Amen? So, nakangako, ang sabi ng Diyos, kung siya ay ating tapat na susundin, sabi niya, ito ang unang pagpapala natin. Sabi niya, hindi niya tayo papadala ng sakit, bagkos kung may magkakasakit man, sabi niya, ako ang iyong Diyos. I am the God that heals you. I am God, your healer. Ito yung pagpapala natin. Magkasakit ka man, hindi katagal ang sakit sa'yo. Hello? Hindi tatagal ang sakit sa'yo. Bakit? Ito yung sabi ng Lord. Kahit naging matapat ka, naging masunurin ka, I am the God, your healer. Ako magpapagaling sa'yo. Pangalawa, anim lang po ito. Sabi po, Zechariah chapter 1 verse 6. Ano pong sabi niya? So, kita po natin yung blessing sa ating pagsunod. Pagagalingin tayo ng Diyos sa ating lahat ng mga sakit karamdaman. Sabi niya, ngunit nangyari sa inyo mga ninuno ang aking mga sinabi at mga babala sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Kaya nagsisi sila at sinabi, pinarusahan tayo ng Panginoong makapangyarihan ayon sa ating ginawa. Kaya, ng kanyang napagpasyahang gawin sa atin. So, ano po ang nais po dyan ng Lord? Sabi niya, He will do or give what you deserve. Kung ano yung nararapat sa atin, ang Diyos ang nagbibigay. Kaya kapag nanalangin tayo at hinaran tayo ng Lord, amen? Kaya, yung lahat ay nagfe-festive din. Ibig sabihin, nakikigalak, nakikisaya. So, ang bati sa'yo, congratulations, I am happy for you. Di po ba? You deserve it. Di ba mayroon kong ganyan? You deserve it. Kasi alam ng Lord kung ano yung bagay na deserve mo. Amen? Ayon sa iyong ginagawa. Amen? Ayon sa iyong ginagawa, sabi ng Lord, ibibigay ko. Hello? Kaya nga sabi na natin, di ba? Tapat si Lord. God will do and give what you deserve. Amen? Amen? Kung deserve mo, kaya sabi nga, di ba? Nandito dito, natutuwa ako, katulad na aking isang pastor, Pastor Lester. Biruin mo, deserve mo yun. Bakit po? Bumili ang ibang tao ng sasakyan siya gagamit. Hello? Nakuha po natin? Yan. So ngayon, time will come na magpapatayo ng bahay ang ibang tao, kayo ang titira. Hello? God will give what you deserve. He will give you what you deserve. As long as you are obedient and faithful. Amen. Kaya nga po sabi niya, doon na sa may verse na yun, sabi niya doon, sabi, ano po yung pinakahuli? Sabi niya, pinarusahan tayo ng Panginoong makapangyarihan ayon sa ating ginawa. Kaya, ng kanyang napagpasyahang gawin sa atin. Kaya alam niyo, sa pagsunod may pagpapala. Sa pagsuway may pagpapalo. Di ba? May pagpapalo sa pagsuway. So, hindi natin po pwedeng sabihin si Lord na unfair ka, Lord. Di ba? Hindi. He is the God who is fair and just. Amen. Sa New Testament po natin ay mababasa. Pangatlo,
You will obtain the fruit of your labor. Walang masasayang sa lahat ng ginawa mo pag ginabangan mo na lahat ng effort. Psalms 128, verse 1. Tapos mag-jump tayo sa 4. Sige po. Sabi niya, how joyful are those who fear the Lord, all who follow His ways. Mapalad kayong may takot sa Panginoon na namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Ay makikita mo kaagad yung namumuhay sa Diyos. Amen? Yung nabubuhay para sa Panginoon. Naalala niyo yung kanta? Ano nga yung kanta? Wala. Yan. Yun. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yung ba, tayo ay ano po, nabubuhay tayo sa Diyos. Hindi ka nabubuhay sa sarili mo. Amen? Nabubuhay tayo sa Panginoon. Kaya nga ang ating tema ng last time natin, I no longer live, but Christ lives in me. Amen? Bakit po? Kasi ito yung bagay na kung saan kapag ka ang Diyos kasama natin, sabi nga, you will obtain the fruit of your labor. Bakit po? That we will obtain the fruit of our labor kasi kasama mo ang Diyos. Kaya walang masasayang sa lahat ng mga ginagawa mo. Pag nagninegosyo ka, nagpa-prosper. Amen? Kapag naghahanap buhay ka, nagpa-prosper. Sa trabaho mo, napopromote ka. Amen? So ito po yun. You will obtain the fruit of your labor. Na-enjoy mo. Pag sahod mo, sobra-sobra pa. Nakabayad ka na ng lahat mong bayarin. Marami pang natitira sa'yo. Kaya nag-a-unlimited wings ka. Nag-a-unlimited rice ka. Hindi ko ba? Bakit? Kasi na-obtain natin yung fruit of your labor. Amen? Kaya nga kanina sa Leviticus, ang bilin ko doon sa ating kanina, binasa ng ating Pastora Miriam, doon sa scripture reading, huwag kayong kumain nang hindi pa ninyo na bubukod ang inyong unang bunga ng ani. May bit po, no? Biliin mo yun. Yun ang bilin, huwag kayong kumain. Pero tayo, binabaliktad natin yan. Kain tayo ng kain. Di ba? Hindi tayo magbigay tithes. Binabaliktad natin. Ano? Kaya sabi ng Lord, mamaya yan, sabi niya, kaya matapadalan tayo ng salo. Sabi ko ng Lord doon. Kaya nga, sa ating pagsunod, may pagpapalo. Ay, may pagpapala sa pagsunod natin. Sa pagsuway, may pagpapalo. Kaya alam po natin ngayon, hindi natin dapat kinakain ang para sa Diyos. Hello? Leviticus chapter 23 ba yun? Yung kanina, yung binasa. Amen. Mahigpit ba ang Diyos? Hindi po. Hindi mahigpit ang Lord. Hindi tayo paggagawin ng Panginoon ng isang bagay na nahihirapan tayo. Dahil ang sabi niya, ang kanyang salita ay hindi burden sa atin. Bagos ito ay magaan. Amen? Magaan. Upang tayo po ay makasunod at pagpalain ng Diyos. Amen. Opo. Sabi niya, mapalad kayo may takot sa Panginoon na namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Kaya lagi kang masaya. Amen. Diba? Kaya sinasabi, kahit wala kang pera, diba? Lagi kang masaya. Bakit? Kasi tinawag kang mapalad. Ngayon, hindi rin hahayaan ng Diyos na wala kang pera. Kanta ka ng kanta, pero wala kang pera. Hindi din yun hahayaan ng Diyos. Amen? You will obtain the fruit of your labor. Kung masipag kang manalangin, you will obtain the fruit of your labor. Kung masipag kang magtrabaho, you will obtain the fruit of your labor. Amen? At ito pa yung napakaganda. Walang masasayang sa lahat ng mga ginagawa. Amen? Hello? Kaya ito yung challenge sa mga may mga sakit, hindi lang sa mga may sakit sa mga arthritis. Oo, hindi lang ito challenge sa mga may mga arthritis. Challenge po rin po ito sa mga may sakit na mga thamyritis.
Yung tulog na tulog. Yan. Tapos kakanta, ang buhay ng Kristiyano ay kain tulog lang, kain tulog lang. Diba? Hindi na yun. Wala nang ganon. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos. Kaya sabi niya, how joyful are those who fear the Lord. Napakasaya noon, napakaligaya ng taong mayroong banal na pagkatakot sa Diyos. Amen. Sabi niya, how joyful are those who fear in the Lord. Kaya hindi sabi niya, ang buhay ng Kristiyano, hindi yung joyful. Ang buhay ng Kristiyano ay kain tulog lang. Hindi yun. Manalangin kang pagalingin ka ng Lord kasi mayroon kang chronic disease. Ano yung chronic disease na yan? Di ba nakakamatay? Yung kain tulog lang. Di ba? High blood ka dyan. Tataas ang cholesterol. Maraming fats. Bakit? Kasi paborito mo yung kanta. Ang buhay ng Kristiyano ay kain tulog lang, kain tulog lang. Diba? So, baguhin po natin yan. Dahil ito yung season of the great harvest. Amen? Ito yun, the year of a great harvest. Amen. Kaya kung mayroon pa po tayo hindi na harvest ng 2024, ha-harvestin natin yun. Amen. Through our prayers, through our obedience, through our faithfulness to God. Amen. Then the next one. Psalms 101 verse 8. Ano? Sa 4 ba tapos na to? Okay, sige na. Sorry. Ang sabi po sa 4, that is the Lord's blessing for those who fear Him. At sabi niya, ganito pagpapalain ang sinumang may takot sa Panginoon. Ano ba yun na? Tingnan mo nga muna doon sa... Tingnan mo yung 5. Ano yung sinabi niya ganito, pagpapalain? Yeah. Pagpapalain sana kayo ng Panginoon mula sa kanyang templo. Makita sana ninyo umuunlad ang Jerusalem habang kayo'y nabubuhay. Wow! Ganito ang pagpapala ng Diyos. Sabi niya, paano tayo pagpapalain ng Lord? Umuunlad ka, umaasenso ka. Amen? Hello, church? Sa lahat pong nakakarinig nito, ito ang gusto ng Lord na pagpapala sa'yo. Are you with me, church? Amen? Saluhin po natin ito at paniniwalaan natin ito. At hayaan natin mangyari ito sa ating buhay. Kaya ano po sabi niya, pagpapalain sana kayo ng Panginoon mula sa kanyang templo. Sabi po ganoon, makita sana ninyong umuunlad ang Jerusalem habang kayo'y nabubuhay. At sino po yun? Sabi niya, may you see Jerusalem prosper as long as you live. Tayo na bayan ng Diyos. Yan. Tayong mga Kristiyano, makikita natin na ang ating buhay ay, paganda ng paganda, umaasenso, umuunlad. Dati nagluluto ka lang sa kahoy, ngayon, ano ka na ngayon? May oven, ano ka na ngayon? Ano yon? Yan, may gas, ano ka na? May gas range, yan. Kala ko gas station. Gas range. Di ba? Naglilit yun. Dati nagdidildi lang tayo sa asin. Ngayon, may ano ka pa, may roshi, ano yun? Yung sa gas range. Yun. Nakakapag, ka doon, mayroon kang microwave na pwede kang mag-bake ng cake mo, maglilit yung manok ka, maglilit yung belly ka, maglilit yung pata ka. Budok kayo ngayon. Diba? Palakpakan po natin ang Lord. Alam niyo po kung isa-isayin natin. Isa-isayin kaya natin yung ginagawa ng Lord sa atin. Uwi tayo next month. Di ba? Hindi po ba natin nakikita yan? Di ba? Kaya magiging masaya tayo. Amen? Hindi yung kakanta na, the joy of the Lord is my strength. May ganun pa tayo kasama. Hinihikaban natin ang presence ng Lord. Tapos kung makahingi tayo sa Lord, bonggang-bongga. Lord, bigyan mo ko ganito, bigyan mo ko ganito, kailangan ko na
totoo. Pag hindi kinawag, di ka totoo. Ayoko na ng church yan. Erase the Lord. Ayoko na ng praise the Lord. Erase the Lord na. Kasi hindi pala totoo. Ang hindi pagiging totoo ng Diyos, nakadepende sa'yo kung paano katigas ang ulo mo. Hello, church! Ang kabutihan ng Diyos, nakadepende sa ating ginagawa. Kaya nga sabi niya, kung susunod kayo, pagpapalain ko kayo ng ganito. Hello? Hindi ba yung kanina? Sa 4? Pagpapabalikin mo nga muna na. Sa verse 4 na. Kaya sabi niya, ganito pagpapalain na sino mang may takot sa Diyos. Yan, diba? Sabi niya, ganito ko kayo pagpapalain kung kayo ay mayroong takot sa akin. Kung kinikilala ninyo ako, kung susundin ninyo ako, kung hindi kayo susuway sa akin, kung makikinig kayo sa akin, yan ang ibig sabihin, ganito pagpapalain ang sino mang may takot sa Panginoon. Sino po ba may takot sa Lord? Amen? Hindi tayo takot sa ating mga sarili pangangailangan. Sa Lord tayo may takot. Kaya nga sabi niya, kaya mayroong verse 5. Ito yun na yun. Lagay na. Makita sana ninyong umuunlad ang Jerusalem habang kayo'y nabubuhay. At tayo po yun. Makita sana natin yung ating mga buhay na umuunlad araw-araw. Makita sana natin ang ating mga buhay na masayang-masaya araw-araw. Amen? Makita sana natin ang ating mga buhay na sumasagana, pasiglat, palakas na palakas, araw-araw. Amen? Ito po yun, gaano ka gustong pagpalain tayo ng Lord? Hindi po siya nagpapabaya. Tayo lang talaga ang pabaya. Tayo lang talaga ang matigas ang ulo. Tayo lang talaga ang ayaw sumunod sa Panginoon kasi ang umaaliba sa atin ang sarili natin gusto. Amen? So sabihin natin, paano na lang yung Lord? Paano na lang yung gusto ko? Di ba? Ikaw na lang, Lord, masusunod lahat? Yes! Si Lord dapat ang masunod sa ating lahat. Bakit? Tanungin natin, bakit ka may buhay? Kanino galing yan? Bakit ka nakahinga? Bakit ka nakarating sa edad na ganyan? Sino nagmamayari? Di ba ang Lord? Amen? Kaya, doon tayo sa Kanya mabuhay. Sa Lord tayo mabuhay. Amen? Naalala ko tuloy na ako po ay napunta ng hospital last week. Super sakit ang tiyak ko. Hindi ko alam. Right after ng phone watch, narinig na ako ng prayer. Di akala ko normal lang yun kasi madalas naman gano'n eh. Hindi na bago sa akin. Sakit ang balakang ko. Minun na ako marigang gano'n tubigyan ako ni Daddy. Alinan ko ng 2 baso. Sabi ko, thank you Lord. Nawala. Bumalik ako ng kwarto, dahil prepare ako ulit. Umaharap ako sa altar. Super sakit ang aking kaliwang, yung tagiran. Yung Jesus name ako ng Jesus name. Hanggang sa nakataos ng prayer. Hanggang habang tumalalim yung sakit, tinawagan ko si Pastor Mark, sabi ko dali muna ako ng hospital. Pero that day, nire-refresh ko yung aking opening remarks kasi mayroong culmination, mayroong activity ang school doon sa Ramon Cruz. So habang sumasakit yung aking tiyan, iniisip-isip ko kung ano yung aking i-speak sa English communication. Hanggang sa dumating si Pastor Mark, napaiyak na ako ng sakit. Sabi na, tara na, pumunta kami ng hospital. Pagdating ko sa hospital, sabi ko, Lord, alam ko na hindi naman magtatagal. At iniisip ko pa rin, makakaabot ako kasi 8 o'clock ang start ng activity ng school. Makakaabot. Then sabi ng doctor sa akin, sige po, kasi sumusuga kayo. Punta po kayo sa, CT scan natin ang iyong abdomen. CT scan. Right after, hindi nagtagal, sabi ng nurse, ganito po siya, mako-confine po siya bali. Sabi ko gano'n. Mako-confine po siya bali, at siya po ay operahan. Bakit po? Sabi si Pastor Mark, bakit po? Pag siya mako-confine, ba't po siya operahan? Sabi, kasi po mayroon siyang bato sa kidney na nahulog na doon sa ating tubo na kung saan ay nagpapasya doon sa ating ihiran.
Kaya ika ngayon siya ganyan ang behavior. Okay, sige. Ngayon sabi ko, sabihin mo sa kanya na kaya ako believer. So, hanggang sa yun na yung hindi ko siya, ang ina-expect ko, makakabalik ako para maka-attend sa English Combination. So, that day then, ay na-shock, na-shockwave ako nung time na yon. And God is good. Diba? Kasi hindi naman tayo nagtatagal, hindi tayo gumagarahe sa hospital ng program. Amen. Salamat pa rin sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kaya, in time of testing, ano man yung nangyayari sa buhay natin, still, ang Diyos hindi nagbabago. Hindi man maganda ang nangyayari sa buhay natin, mabuti man yung nangyayari sa buhay natin, still, ang Lord may purpose. All that we need to do is to understand and know. Amen? Alamin natin kung ano po ang bagay. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, ang buhay kong ito, even to my very last breath, magpupuli ako sa iyo. Sasamba ako sa iyo. Amen? Hindi sakit karamdaman. Hindi sakit karamdaman ang magpapatilag sa pananampalataya ko sa iyo. Maging kamatayan man. Paglilingkod ako sa iyo. Ikaw pa rin ang aking Diyos. Kikilala kita. Panginoon ko. Amen. Amen. So, praise God. So, next, sabi niya, ito yun, sabi niya, pagpalain sana kayo ng Panginoon mula sa kanyang templo, makita sana ninyong umuunlad ang Jerusalem habang kayo nabubuhay. Ang mahirap lang sa ating mga Kristiyano, alam po natin, nakala natin kasi simple mga bagay lang yan. Sanay na sanay kasi tayo eh. Alam niyo, yung isang umaga lang na tayo nagising, pagpapala ng Lord yun. Kasi maraming mga tao hindi na nagising. Pero tayo, salamat sa Panginoon, mayroon tayong bagong buhay, sumunod, may extra pa na blessing si Lord sa atin. Ano yung extra blessing? Yung hindi tayo pinagkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. Kahit alam natin na wala na, pero meron pa rin. Amen? Kahit alam mo wala na, pero mayroon pa din. Bakit? Kasi nakita ng Diyos kung paano ka sumusunod at magiging tapat sa kanyang salita. Amen. Next. Last na ba tayo? And you will not consume. Okay, 2 Samuel 22:38. Pang-apat na. Dalawa na lang. Na-enjoy ko ba natin? Yes. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. 2 Samuel 22:38. Ano po sabi niya? I chased my enemies and destroyed them. I did not stop until they were conquered. Hinabol ko ang aking mga kalaban at inabutan ko sila at hindi ako tumigil hanggang sa naubos sila. You will not be consumed by those who are against you. Hindi ka malulupig. Amen. Kung mayroong mang nagbabalak sa iyo ng masama dahil ang lakas mong bumenta, na ano tawag doon? Naiinggit sa iyo dahil marami kang customer, gusto kang siraan, but you will not be destroyed. Amen? Hindi ka masisira, hindi ka mawawasak, ay siraan ka man dyan. The enemy will not consume you. Huwag kang matakot. Amen? Sa trabaho, uso yan sa trabaho no? Yung mga competition, kinakailangan siraan ng isa para matanggal sa trabaho. Yan yung mga ganyan. Diba? Ano pa po? O yung si late po yun. Si gagawa ng mga usap na hindi totoo. Di po ba? Pero ano sabi ng Lord? They will not consume you. Hindi tayo malulupig. Amen? Hindi tayo malulupig. Hindi tayo mawawasak. Amen? Bakit po? Kasi yung pagsunod mo sa Diyos, nakita ng Panginoon. And you are safe from every danger. Amen. Amen. Lagi tayong ligtas sa lahat ng kapahamakan. Amen. Praise God. So, ipasa ko muna ng second. Ayan. 38. Then number 5.
Leviticus chapter 25, verse 21. Sabi po dito, pagpapalain ko ang inyong bukirin, o mga bukid, tuwing ika-6 na taon upang maging masagana ang ani para maging sapat para sa 3 taon. O, grabe, no? Talagang nag-iimbak ang Diyos. Amen? Gusto ng Panginoon, lagi tayong may stock. Yung refrigerator mo, laging may stock. Hindi na ngayon, puro tubig. Dati, puro tubig. Diba? Ngayon, wala ka nang mapaglagyan. Amen? Yan, ito po yun. Kaya, bakit? Kasi yung harvest mo nung nakaraang buwan, mayroon pang natira. Bago mayroon ka pa ulit i-harvest. Hello, church. Amen. So you will live in abundance. Joshua chapter 1, verse 7. Joshua chapter 1, verse 7. Ano po sabi niya? Basahin po natin. Ano po sabi niya? Basta, Joshua chapter 1, verse 7. Basta, sige po, sabay-sabay po natin. Yan, medyo bumagaling tayo sa Christmas. Kaya ang Christmas light. Sige. Basta't magpakatatag ka lang dahil ang Yan. So ano po itinuturo diyan sa atin ng Joshua chapter 1 verse 7. Sabi niya, you will live in abundance and good success. Mabubuhay ka na ngayon sa kasaganaan. Amen? Magiging fruitful ang iyong taon. Amen? So pag sinabi natin fruitful, lahat ng bagay yan nagbubunga sa iyo. Amen? Maging spiritual mo, lalong-lalo na. Diba kaya tayo mayroong mga fruits na dala? Diba ba? Mayroon din tayong festival of fruits. Ito naman po ay nagsisignify na tayo po ay yung mga fruits, no? Yung sa Galatians chapter 5 verse 22. No? So ito yung mga symbolizes mga fruits. So po sabi ng Joshua, sabi niya, basta't magpakatatag ka lang. Sige po. Sundin mo mabuti ang lahat ng kautusan na ibigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Gawan mo itong malimutan para makalimutan sa lahat ng ginagawa. Yan, huwag mo itong malilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. So, instructions po dito, so that you will live in abundance. Tayo ay mamumuhay na kasaganaan. Ano po ang gagawin nun? Magpakatatag at magpakatatang. Amen? Minsan naduduwag tayo eh. Kapag mayroon na po tayong nakikita ditong basket sa harapan, naduduwag tayo. Hello, church! Kapag mayroon na tayong basket dito, at mayroon na nag-exert, sige po, tayo po ngayon ay dadako na sa ating mga pagbibigay. Naku, naduduwag na tayo. Yan na. Diba? Kaya ang sabi ng Lord, be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions. Ito po yung sabi. Di ba ba? Kaya sabi niya, basta magpakatatag ka lang at magpakatapang, sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinibigay sa iyo ng lingkod mo, si Moises, si Pastor Nico, Pastor Anam, Pastor Lester, di ba? Kami mga lingkod mo. Ninyo. Yun po yun. Kaya sabi niya, huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Para tayo magtagumpay, ano po ang gagawin? Maingat na sundin at gawin. Amen. Amen? Amen. At nanahimik ang buong kalangitan.
Amen po ba? Amen! Ano po gagawin natin para po tayo ay magtagumpay at pagpalain? Maingat ng sundin. Be careful. Sabi po gano'n, no? Be careful to obey all the instructions. Para magiging masunod natin, ano ang dapat gawin natin? Magpakatapang. At magpakatatag. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpakatapang ka, magpakatatag ka, na sundin ang iniutos ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Praise God. At ngayon po, so, you will live in abundance and you will have good success. Amen. Exodus chapter 19 verse 5. Ano po sabi niya? You are special treasures to God. Tayo po ay napaka-special sa Panginoon. Amen? Sabi niya, kung lubos ninyo ako, susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo lahat sa bansang bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo. Wow! Ano pa ngayon yung ating ipag-aalala? Na hindi natin maibigay yung ating tithes and offerings sa Lord. Sabi ng Lord, akin ang buong mundo. Ano ang pangangailangan mo at ako ang Diyos na magbibigay sa iyo. I am your provider. I am your great provider. Ako ang magkakaloob sa iyo. Hindi ko ba? Kaya po ito po yung sinasabi ng Lord. Ano po yun? You will live in abundance. Mabubuhay ka sa kasaganaan. Kung bakit lagi kang nagigipit? Kasi iniipit mo rin ang pagbibigay mo sa Diyos. Hello? Kung bakit ka hindi masaya at lagi kang boring sa church, hindi ka na lumago-lago, kasi hindi ka marunong magbigay ng tithes and offering mo. Lagi kang nangungupit. Hello? Di ba? Kaya sabi ng Lord, sabi niya, maingat. Yung kagakaga ng sabi niya sa akin, be careful. Maingat ninyong sundin. Amen. Sino po dito tagalangit? Amen. Tapos na po ang kamay ng tagalangit. Ayan. So yung mga tagalangit, sumusunod sa Panginoon. Amen. Alam natin, dapat ating gagawin. Kaya ano po, sabi po ngayon, kung ano inuutos sa atin ng Lord, gawin po natin. Amen. Praise God. God will establish you. Patatagin tayo ng Lord. And then the last one, Deuteronomy chapter 8, verse 18. Dito na yung last. Ito yung last na pagpapala ng Lord, no? According to dun sa ating pabinasa ng verses. Ito po yung ang gagawin sa atin ng Lord. Sabi niya, remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. Kaya hindi talaga tayo kailanman pwedeng magmalaki. Hindi natin, kaya ako nalaki, kaya ako nakatapos ang pag-aaral kasi dahil ako'y nagsunog ng kilay ako ng 10 taon. Nagsunog ako ng kilay para matapos ko ang aking kurso. Nagsunog ako lahat na sinunog ko na. Di mo ba? Pero yung pagsunod sa Panginoon, hindi ka nagsunog. Hello, church? Na yun dapat ang unang-una nating gawin para po tayo ay magtagumpay at bigyan tayo ng karunungan kung paano makapag-acquire, paano makakapag-obtain ng blessing sa Panginoon. Amen? Hindi. Ang Diyos, maramot ba ang Lord sa atin? Hindi naman maramot ang Lord. Bakit tayo maramot sa Diyos? Yung para sa Kanya, kinakain pa natin. Hello? Hindi maramot tayo. I'm sorry. Kasi ito po talaga, sinasabi ng Lord sa atin. Hindi naging maramot ang Lord sa atin. Tayo ang nagiging maramot sa Lord. Kung kaya, anong nangyari? Ano pa po sabi ng verse, Proverbs, sabi niya, ang tikom na kamay ay lalong maghihirap. Ngunit ang bukas palad at handang sa pagbibigay ay lalo at higit na yumayaman. Hello?
Ito po yun. Kaya ito yung bagay na to. God increase our living so that our giving will also increase. Hindi ka pinagpapala ng Diyos kasi masipag ka. Hindi. Sabi niya, He is the God who give us power. Binigyan ka ng power ng Lord eh. May power kang tinanggap sa Panginoon ni Lord Church. The moment you receive Jesus Christ, you have received also the power. And that power that is within us is the Holy Spirit. That it filled us with the wisdom on how to work diligently. Di ba? Para tayo makapag-trabaho na may buong katsagaan, kasipagan, di ba? Kagandahan. Kaya kung kaya't napupromote ka. Binigyan ka ng power ng Lord para mag-put up ng business. May wisdom na binigay sa iyo, yung lahat na pamaaran, anak, ganito gagawin mo sa business mo, kung bumukas ka, ganito gagawin mo, ganito. May power na kang tinanggap sa Lord, na kung saan sinasamahan ng Diyos, dahil yun naman ang pangako ng Lord eh. Whatever you do, you will prosper. Ano man yung ginagawa mo, ito kanina yung binabasa natin. Ano man mga bagay na ginagawa ninyo, sabi niya ay aking pagpapalain. Bagkus kung kayo ay maingat na sumusunod sa aking mga arituntunan. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Kaya po sabi po niya, God will give you the power to get rich. So kung bakit tayo ay kung bakit ngayon ay paganda ang buhay mo, hindi sa dahil ikaw ay maganda. Hindi po doon. Binigyan ka ng Lord ng power. You have that power. You have that anointing. Amen? You have that anointing to do excellent in your work. Di po ba? And that is the power of God that is in you, who moves in your lives. Amen? Yun yung power ng Lord na kumikilos sa buhay mo habang gumagawa ka, kung kaya nakakagawa ka ng maganda, nakakapanday ka ng magandang building. Di mo ba si tatay, di mo ba kung bakit nakakagawa siya ng maganda, nakakapagtayo siya ng mga rooms? Dahil binigyan siya ng Lord ng wisdom at kasakasayan. Amen? So, God is always doing. He is always at work. Amen? In our lives. Dahil wala po tayong pwedeng papagmalaki. Hindi natin po pwede, ito, pinaghirapan ng anak ko to. Nagsunog siya ng kilay, na naman tayo sa pagsusunog. Diba? Ayaw natin magiging kabahagi ang Diyos. Ayaw natin maalaala ang Diyos. Salamat, Lord, sa bagay na to, dahil ngayon, sa trabaho ko, na-promote ako, pinigyan mo ko ng magandang trabaho, pinransfer mo, sinamahan mo yung business ko. Alam mo yun? Kaya ito po ngayon bilang pagkilala na ikaw ang Diyos na gumagabay sa akin, ikaw ang Diyos na bibigay sa akin ng lakas para makapagtrabaho, hindi ako ma-absent at hindi ako makaltasan. Salamat, Lord. Ito po ang aking offering, ito po ang aking tithes. Di po ba? Mabigat ba? Yung sinasabi ng Malakay chapter 3, ibigay ninyo ika-10 bahagi? Mabigat ba? Hindi po yun burden, hindi po yun pasanin sa atin. Para din po yun sa atin. Kaya sabi niya, may challenge siya, subukin ninyo gawin ito kung hindi bubuksan ang mga pagpapala para sa inyo. Hindi po ba? Kailan magbubukas ang pagpapala ng Diyos? Kung marunong na po tayong magbigay ng ating mga ikapon, ng ating mga habol sa Diyos. Amen? Dahil alam po natin, at the moment na pumunta po tayo dito sa harapan, hindi po yan basta-basta. Tinignan niyo po, naalala po natin, yung sa book of Luke ba yun, yung isang matanda, na binigay niya yung kanyang buong kabuhayan. Diba? At saka yung isang mayaman, na nagbigay lang siya ng ayon lang dun sa kanyang gusto. Mayaman siya, pero ang binigay niya, hindi talaga para yun sa Diyos. Ang binigay niya, lumukot lang siya. Ikaw muna, meron ako dito 100, meron ako 50, meron ako 20, meron akong 10, meron akong 5. So, meron akong piso. So, piso.
dudukutin ng piso, ibigay sa Lord. Tapos yung isang babae na matanda, doon sa bukublok, mayroon siyang wala siyang dala maliban doon sa kanyang kabuhayan. Kabuhayan niya yun. Hindi ko alam. Sige, siguro sa ating panahon, siguro mga 5 centavos lang yun. Alam niyo ginawa niya, binigay niya ng buo. Kahit 5 lang yun. Di ba? Sa atin, wala na halaga ngayon yan. Yung 5. Pero doon sa matanda, sabi niya, buong kabuhayan niya, ibinigay niya sa Panginoon. Ngayon, sabi ng Lord, sino ngayon, sabi ng Lord, sino ngayon, tama ba yun, Pastor Nico? Sino ngayon ang totoong nagbigay sa kanilang dalawa? Ano nga yung verse na yun? Pakiharap niyo. Sabi ko gano'n ni Jesus, sino ngayon ang totoong nagbigay sa kanila? Nang naghulog doon sa basket, sino ngayon sa kanila ang totoo? Ay sumagot. Sabi niya, yung matanda na nagbigay ng 5. Bakit? Kasi yun ay kanyang buong kabuhayan. Naging yun. You see? So, ibig po sabihin, ano po yan ang ibig sabihin? Tayo rin po ba? Hindi kailangan ba natin ibenta natin ang ating mga ari-arian? Hindi po. Hindi tayo uutusan ng Diyos, hindi magpapagawa ang Diyos sa atin na tayo po ay mabibigatan. Hindi ipapagawa sa atin ng Diyos ang isang bagay na tayo po ay maakit, maaagrabyado. Hindi po yung gagawin ng Diyos sa atin. Bago sabi po, gagawin po ng Panginoon ang bagay na nararapat lang para sa Kanya, para tayo ay pagpalain ng Lord. Kaya po sabi niya, pinagmasdan ni Jesus ang mayayamang nabuhulog ng pera sa laglagyan ng mga kaloob sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na byuda na naghulog ng 2 pirasong Maria. 2 pirasong Maria tayo, sorry. Next, sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa kanilang lahat. Diba? Bakit po? Kasi yung 2 barya nasa kanyang wallet, binigay niya lahat. Kaysa doon sa mayaman. So ano po ang nais po dyan ng Panginoon sa atin? Na ipakita. Na tayo po ay ino-honor natin ang Lord. Pangalawa, nagtitiwala tayo sa Diyos. Ng lahat ng ating pananalapit ay isinasama at pinikilala natin ng Diyos sa ating Panginoon. Kaya po sa ating pong pinakaunang handog na unang bunga ng ating ani sa taong po dito, ang Diyos po pa rin. Amen? Na pinag-aralan na natin ang Lord. Una yan, kung bakit natin binibigay? Dahil in-honor natin ang Diyos. At sabi nga, ito ay holy. Ang first fruit natin ginagawa, ang unang bunga ng ating ani sa taong ito, ay binibigay sa natin sa Panginoon. Ito ay tinuturi ng Diyos ng banal. At ang mga kasunod na yan ay pinagbabanal ng Lord. Kaya sa bawat salari ninyo, sa bawat sahod ninyo, walang masasayang. Kung may mang-i-scam man sa inyo, hindi kayo mag-i-scam. Bakit? Nasa inyuhan na yun ng Lord. At sabi nga, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon sa tricks ng kaaway. Okay? The enemy cannot destroy us. Amen? Hindi tayo mawawasak ng parang. Hindi tayo sasagutin. And, bago po tayo mag-end, ito po yun, gusto ko lang pong ibibigay. So, doon po tayo sa blessing. So, nabanggit ko po kanina, sabi nga, sa pagsunod may pagpapala, sa pagsuway may pagpapalo. Sige po, tingnan po natin. Doon pa rin po sa doon pa rin sa verse 28. Tingnan ko lang po yung 22. Yan, dito po. Sabi niya, mahihirapan kayo ng Panginoon sa sakit na hindi gumagaling, lagnat, pamamaga, mainit na hangin, mahabang patuyot at peste sa mga halaman hanggang sa mamatay kayo. Ito yun kapag nag-disobey. Paki-akyat mo na lang sa 20.
20, verse 20. Yan. Sabi po dito, ito yan sa mga masuwayin. Kaya pinakita natin yung blessing for obedience. Ito naman, mga pagpapalo naman sa mga sumusuway. Ito sabi niya, maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo. Sino po dito naguguluhan at nalilito? Pakita sa kamay. Maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala. Dahil sa masama ninyong ginagawa sa pamagitan ng pagsuway. Ano ang masama? Masama pala ang pagsuway. Hello, church? Kaya kapag hindi po tayo marunong makinig, di ba? Alam niyo po ang pangarap ko, tayo pusa na lang ang bibigay ng ating mga tithes and offering. Kasi alam natin dapat yung ating ginagawa bilang anak ng Diyos. Hindi na dapat dito marami pang mga nag-e-exhort. Kasi ito po yun, sabi niya, dahil sa masama ninyong ginagawa sa pamagitan ng pagsuway sa Kanya. 21. Ano po sabi niya? Padadalan kayo ng Panginoon ng mga salot hanggang sa mamatay kayo sa lupain ng tinitirahan at aangkinin ninyo. Ano ba yun yung unang verse niyan? Doon sa itaas ko pa. 18, tingnan natin doon sa 15 ba yan? 15, 16. Yan, ito yung sabi niya, if you refuse to listen to the Lord your God and do not obey all the commandments and decrees I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. So, ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susundin mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. May sumpa. Hindi ko na po babasahin. Kayo na lang po magkasa. Okay, next verse. Next verse, sabi niya, susumpain. Sige po, basahin po natin. Susumpain ang kaya ang ginagawa mo na lang, bukas ka ng bukas ng business, apply ng trabaho, 2 linggo pa lang, tanggal ka na. Hello? Bakit? Kasi nga ito yun. Mayroong disobedience. Next. 17. Pakibasa? Yan. Hindi mo ba? 10 years ka na sa company mo, wala kang promotions, wala kang awards. Hindi ka pa nakikilala, lagi kang nangungulela. Bakit po? Dahil sa pagsuway. Next. 18. Sige po. Susupay na kayo sa pamagitan ng pagbibigay sa inyo ng kaunting nakakaanin at hayop. Yan. Punta ka nga, pre. Wala lang, pre. Wala ka namang anak. Hindi naman nagkakaanak. Kaya lahat ng doktor, doon na lang natatapon ng pera. Kababayan, mayroong restroom baby, mayroong, ano pa po, ma'am? Ayun, mga ganong, para lang magkaroon. Kasi bakit po? Titingnan po muna natin ito ng bagay na po. Next, 19. Pakibasa? Sumpahin niya ang lahat ng gagawin. Yun, hindi talaga magtatagumpay. Kaya nga sabi nga, kahit i-araw man natin, gawin man natin ang gabi at araw para magtrabaho, mag-overtime, kulang pa rin. Pambayad ng kuryente, tubig, nakakain ka naman 3 araw, wala na si sahod. Bakit po? Kasi may sumpa. Sino po sabi niya? Susumpain niya ang lahat ng gagawin mo. At hindi, no? Yung sabi niya, lupit pala ni Lord. Kala ko ba Diyos siya ng pag-ibig? Yes. Diyos siya ng pag-ibig sa mga umiibig din naman sa Kanya. Diyos siya lang kung saan sa mga taong lumalapit sa Kanya. Sa Diyos siya. Amen. Next. 20. Sige po, ito na yun. Maguguluhan. Sa lahat ng gagawin ninyo, hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala. Dahil sa masama ninyong nagagawa sa pamamagitan ng
Yun. So, doon po tayo magtatapos sa umaga po ito sa mensahe ng Lord. At palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Sino po dito nag-bless sa mga bagay na inihahanda na ng Lord. Alam niyo po, piniprepare na ito ng Lord. Amen? Sa ating po mga buhay. Kaya, sabi nga po, be strong and be courageous. Patuloy po tayo magpakatapang at magpakatatag na sundin. Amen? Ang nais ng Panginoon, ang kanyang mga tuntunin, dahil sabi nga, hindi po ito mahirap. Hindi ito sa ikapapahamak natin, bagkos sa ikabubuti natin. Amen. Tayo po lahat.